sa Tay Kami Naman, nandito po ang ban ng Tay Kami Naman dito sa building ng dito kami sa Calao, Mabini. The Ellis If you have Residence. time, you can pass by here. Kasi bukas, sama-sama tayo doon sa Liwasang Bonifacio. Anong oras? 8 o'clock. Maaga makakarating kayo. So, like and share nyo po. So, time check 6:01. Kararating ko lang po dito. Sa band dito. Tayo kami naman. Kami kayo sa picture para tuwan natin sa party. Makauwi. Pamagitan ng ating firma. So, meron tayong kasamahan dito. Ang pangalan mo, kapatid? Ferdinand Reyes. Ferdinand Reyes. Ma-interview lang kita. Kapatid, pakilala mo yung channel mo. Channel ko, hindi ko na ganong ginagamit kasi ano na ako, hindi ako nagpapamonetize. Pero yung channel ko sa YouTube, Iday TV. Bakit po, tanong ko lang po, bilang mamayang Pilipino at taga-suporta ni Tatay Digong at ni Presidente Inday Sara Duterte na, tama na si Tatay. Ha? Bakit ka sumusuporta sa ipang Pangulong Duterte? Bakit ganyan ka pa rin hanggang ngayon? Kasi pangarap ko na muling makabalik o makauwi sa bansang sinilangan ang ating the best president, former Rodrigo Roa Duterte. At alam ko naman na siya wala naman talagang tunay na kasalanan. At kung meron man, sana dito sa local court, hindi sa ICC or sa dahig. Biruin nyo naman, dumaan na ang Pasko, bagong taon, ang kanyang kaarawan, ang Todos los Santos, lahat ng mga special event, halos wala siya rito sa bansang Pilipinas. Inalisan nila ng karapatan ang ating the best former President Rodrigo Roa Duterte na makauwi sa ating bansa na tunay naman talagang wala ng jurisdiksyon ng ICC para siya ay huliin at dalahin sa dahig. Yan po ay isang big question mark para sa akin bilang isang simpleng mamayang Pilipino na nangangarap na mapabalik ang ating dating Pangulong, best former President Rodrigo Roa Duterte. Ano kung gusto yung iparating sa ating mga kababayan at taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Pinararating ko sa inyo mga taga-suporta ng ating mahal na Pangulong best President Rodrigo Roa Duterte na hibayan mo lang ang loob mo at huwag tayong mawala ng pag-asa. Uuwi at uuwi ang ating the best former President Rodrigo Roa Duterte. Babalik at babalik sa ating bansa yan. Hindi naman pwedeng manatili doon yan dahil wala naman due process of law at wala rin naman jurisdiction ang ICC para siya manatili pa doon. Kaya nga, napakaganda ng kanyang deklarasyon ngayon ng ating best President, former President Rodrigo Roa Duterte ng kanyang ipahayag na hindi siya tatalima ngayon sa patawag ng korte sa kanya ng ICC. Dahil wala naman talagang kapangyarihan sila na imbestigahan ang isang dating Pangulo na wala namang kasalanan. Kaya maganda yung kanyang sinabi na hindi siya dadalo sa patawag ng ICC. Ano po inyong opinion sa pronouncement o sabi na kahayag ni VP Inday Sara na siya'y tatakbong bilang presidente sa 2028? Ano gusto niyo sabihin sa ating mga kababayan at sa Inday VP Sara Duterte? Ang masasabi ko lang sa kanyang deklarasyon na yan, napakaganda at maaga niya nang isinabi para at least tayong mga mamayang Pilipino ay makapaganda rin para sa nalalapit na 2028. Maganda po ang maagang deklarasyon kasi maiingatan natin ang ating future president at tayo nakahandang sumuporta dyan. At ganoon na rin sa mga kababayan natin na sumusuporta sa pagtakbo na bilang Pangulo ni Pangulong Sara Duterte, talagang magtiwala kayo dahil ang mga Duterte lamang ang tunay na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bansang Pilipinas. Kailangan lang natin talagang magkaisa para may panalo natin ang ating best president, Sara Duterte. Ano po opinion niyo doon sa pinili niyang kulay? Kasi di ba, paborito niya green. Ang sabi niya, ito daw, simbolo ng itim ay protesta, black protest.
kay Pangulong BBM. Ano po ang opinion niyo doon? Talagang ang kulay kasi ng itim ay pagluluksa. Yan ang kahulugan niyan ay pagdadalamhati. Ibig sabihin, gusto niya sigurong iparating sa ating Pangulong BBM na siya'y nalulungkot dahil hindi nangyayari yung kanilang pangarap noon na continuity ng mga proyekto ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ngayon, napili niyang kulay itim para iparamdam ang kanyang protesta na hindi siya masaya sa nangyayari ng politika ng ating bansa. At tama lang naman na itim kasi wala naman talagang maliwanag na kulay ngayon eh. Pero pag naupo ang ating Vice President Sara Duterte, sigurado yan balik sa green. Okay. Dahil ang green ay kaginawaan. Ang sinasabi po ng mga anti-Duterte, mga kumukontra kay VP Sara, na ito ay pamumulitika lang daw. Ano po opinion niyo doon? Paano masasabing pamumulitika? Karapatan naman ng ating President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo. That is not a matter of politics, but a matter of people and country. Kaya siya talaga tatakbo dahil nakita niya na lugmok na ang ekonomiya ng ating bansa. Kumbaga, nangangarap siya na maibalik ang dating pamamahala ng kanyang ama na merong kapayapaan, merong kaunlaran, at may respeto ang mga iba't ibang bansa sa bansang Pilipinas dahil kay Pangulong Duterte. Kaya yun ang gusto niyang maibalik, ang kaunlaran at kapayapaan. Kaya that is not politics. Talaga politika naman talaga ang ating gobyerno di ba? Pero dalawang klase kasi ang politics, ibig sabihin yan. Good politics and bad politics. Si Ma'am Sara Duterte, ang ating Pangulong Sara Duterte, nandun siya sa side ng good politics. Kaya walang question dun. Karapatan ng Pangulong Sara Duterte na tumakbo. At masaya ang mga mamamayang Pilipino dahil nagkaroon ng tunay na pag-asa ang mga mamamayang Pilipino nang ideklara niya ang kanyang willingness to run as a president on 2028. Pag-asa po ang dala ng kanyang sinabi. Ay, may sinasabi ko na kaya daw siya tatakbo dahil dahil sa impeachment na paparating. Pag-iulit sa kapatid. Pag-iulit kapatid. Dahil daw sa impeachment na iahain sa kanya, kaya daw siya itatakbo. Yun yung sinasabi ng mga kalaban niya. Hindi, malabo. May impeachment o wala. Kung gusto niyang tumakbo, tatakbo siya. Karapatan niya yun bilang isang Pilipino. Pangalawa, meron siyang pangarap na mabago ang bulok na sistema ng pamamahala ngayon. Kitang-kita naman ang lugmok na ekonomiya. Kaya, hindi yun ang dahilan. Yung impeachment, nandyan na yan eh. Kaya may impeachment kaya wala. Kung gusto niya tumakbo bilang Pangulo, gagawin niya. Lahat naman binibigyan ng kulay eh. Ang masama, masyado silang malisyoso dahil pinupolitika nila ang mga Duterte. Yan ang tunay na sitwasyon dyan. Pinupolitika nila. Ayaw nila talagang tumakbo si President Sara Duterte dahil nangangamba na sila dahil sila lahat ay may mga kasalanan. Dahil ang may kasalanan, ang pagnanakaw, ang pagsisinungaling, ay matatapos yan pag umupo muli ang isang Duterte. Natanong po ito ni Sir Banatbay ng Banateros. So, itatanong po muli sa inyo, Sir, ano pong opinion nyo na tinanong niya kay Inday Sara at sasabihin nyo rin sa taong bayan about sa kanyang pagtakbo yung sa mga insurgency, sa pagsupol, pagtapusin ang hidwaan, ang ginagawa ng mga NPA, ng mga rebelde. Ano po masasabi niyo doon? Ito mga korupsyon sa gobyerno. Tama lang. Ang masasabi ko dyan, tama yung kanyang sinabi na tatapusin niya. Siya nagsabi nun, di ba? Tatapusin niya. Kasi kapag siya naging Pangulo, nasa kanya na ang full authority and power. Kasi ang makakagawa lang ng control the insurgency ay
ang Pangulo lamang, ang head of the state. Kaya na nasabi yun, at yun ay kanyang karapatan. Kaya nga, napakaganda kung tayo magkakaisa, mga mamamayang Pilipino, na muling maibalik ang pamamahala ng isang Duterte. At ito ay pag-asa natin na magkakaroon na tayo ng tunay na pag-asa sa katauhan ni Pangulong Sara Duterte. Ano pong opinion niyo doon sa sinabi ni Pangulong Inday Sara Duterte na? Yes. So, tinanong sa kanya ni Boss Dada about sa pagbabagong mangyayari sa atin. May pagbabago bang mangyayari pag siya ay naluklok bilang presidente? Totally ba mababago yung ating bansa? Sabi niya hindi. Ano opinion doon? Sino may sabing hindi? Sino may sabing hindi? Sabi niya, kung nakapatuloy ni BBM yung natapos ni PRD, isa na kaunti na lang yung mga MPA na yan at yung mga infra natin ay tuloy-tuloy kaso hindi na nangyari yun. Kailangan daw, natapos yung termino niya, sana yung magpapatuloy ng kanyang di natapos, ay pagpapatuloy ng susunod. Kaya, ano masasabi niyo doon sa kanyang sinabi? Yan, makikita natin na kayang-kaya ipagpatuloy ni President Sara Duterte ang tungkol sa controlling ng insurgency regarding dyan sa mga NPA. Kasi yung usaping NPA, matagal na panahon na yan, dekada na yan. Ang kagandahan lang, kapag isang Duterte ang muling ibinalik, tingnan nyo nga, nagkaroon ng kapayapaan ng Mindanao. Di ba panahon ni Pangulong Duterte? Yung ban, nagkaroon ng pag-asa, ginawa na, di ba, nagkaroon ng kapayapaan. Magaling sa peace and order ang mga Duterte dahil diplomatical way sila kapag gumanap. Kaya para sa akin, yung sinasabi ni President Sara Duterte na makontrol o masusugpo yung mga NPA na yan, malaki ang posibilidad na makontrol yan sa magandang pag-uusap naman yan. Pangalawa, yung paglaganap kasi napabayaan na ngayon eh. Biruin nyo, wala pa ng 6 na taon. Nag-usbungan na naman, may mga patayan, may mga ambush na naman. Napansin nyo ba yun? Kaya isa sa mga pangarap ng ating Pangulong Sara Duterte ay mawakasan yan through proper negotiation. Hindi gera to gera. Magkakaroon yan ng negosasyon. Kaya para sa akin, magkakaroon talaga ng isang tunay na pagbabago pagdating sa usapin ng insurgency kapag ang Pangulong Sara Duterte ang naging Pangulo sa 2028. Anong opinion niyo doon? Kasi nagkaroon ka ng realization, ang dahilan daw niya ng pagtakbo ay yung daing ng taong bayan dahil umiikot siya sa buong Pilipinas, di ba? At nagka-travel siya sa ibang bansa at nakakausap na ang mga taong, mga kababayan natin na nahihiya siya. Nakakahiya kasi, ito kasi nakita niya kasi na nakakahiya talaga itong nangyayari ngayon. Nakita niya ang sobrang kahirapan, ang mga OFW natin, ang daming namamatay din, ang dami rin napeperwisyo. Kaya para sa akin, nakikita niya talaga ang sitwasyon ng bansang Pilipinas na lugmok na. Kaya gusto niya talaga na mapaglingkuran ang mga mamayang Pilipino para iyaw sa isang kahirapan. Baguhin ang antas ng pamumuhay ng mga mahirap nating mga kababayang Pilipino. Yun ang kanyang pangarap. Kapatid, last na, anong gusto mo iparating sa ating Pangulong Sara Duterte? Pararating ko lang po sa inyo, Pangulong Sara Duterte. Salamat po sa maagang deklarasyon nyo dahil binigyan nyo po ng isang tunay na pag-asa ang mga naghihirap nating mamamayang Pilipino. Kaya lang po, may pakiusap po ako sa inyo. Bilang isang supporter leader nyo po, Ferdinand de los Reyes, OFW sector, ang pakiusap ko lamang po, huwag na huwag kayong kukuha ng Vice President na Marcos. Pakiusap po yan. Huwag na huwag po. Pwede po si Senator Bongo, pwede rin po si Senator Marcoleta, pwede rin po si Senator Ronald Bato de la Rosa, pwede din naman po si Senator Robin Padilla. Yan po ay mga pwede. Huwag lamang po ang isang Marcos. Kahit sinong Marcos, huwag na huwag po. Pakiusap po yan ng isang leader at taga-suporta niyo po.
regarding po dyan sa Vice President na kanyang na-recruit last year. Sa tingin nyo po, feeling nyo lang, sino po yung na-recruit niya last year? Feeling nyo lang. Sa palagay nyo, sa inyong opinion, napupusuan nyo na na-recruit niya last year na nakausap niya. Hindi pwede mo na i-reveal sa taong bayan dahil pinoprotektahan ng taong ito, politiko ito. Ang problema, Malaki po yan. Alam na po, Malaki yan. ayaw ko lang i-reveal dito. may alam din ako, pero pag ini-reveal ko kasi pupolitikain nila yan eh. Titirahin na nila ng titirahin yan. Protect. Eh yan ang tagapagtanggol natin kay Pangulong Sara Duterte. Kaya kung maaari lang, basta masasabi ko lang, ang hints ko lang para malaman nyo. Natin. Kaalyado yan. Kaalyado at isang abogado. Abogado at Isang abogadong magaling yan na mapagkakatiwalaan ng mga mamamayang Pilipino. Magiging tagapagtanggol ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino pagdating sa panunungkulan niya. Mag-announce po kayo ng mga kaganapan bukas sa mga susunod na araw na ating mga pagtitipon sa pagsuporta kay PRD at kay President Inday Sara Duterte. Ano mga kaganapan bukas at sa mga sunod na araw na paghahanda natin? Actually, lagi naman tayong mga handa eh. Ang mga BDS po, ang mga supporter po, Protest, alright. yung mga ano po, lagi po tayong handa dyan. Meron nga pong nakaplano, itong February 25, nakaplano dyan na magkakaroon ng, hindi naman yung tinatawag na rally. Yan ay isang public announcement. Kumbaga, sama-sama yan. Pero yan eh, para sa mga Duterte. Duterte lang. Meron kasing nababalitaan, may naririnig kami na merong gaganapin din sa February 25. Yung sa Quezon City. Oo, sasabayan nila. Yung komunista. Oo, sa mga makakaliwa yun. Kaya mag-ingat po tayo, hindi po lahat ng mga rallying na ikita nyo ay para sa Duterte. Ang iba po dyan ay para sa mga makakaliwa. Kaya be alert po tayo and be aware. Hindi lahat ng rally na nakikita nyo na nakadamit ng Duterte ay para sa Duterte. Nalilim lang po ang iba. Nililim lang tayo. Kaya maging maingat po tayo. Kaya nga pinag-aaralan namin yan ngayon kung pwedeng i-adjust ang araw or what para makapag-ingat tayo. Kasi mahirap pong magamit ang ating movement ng ibang samahan. Lalo na po kung mga makakaliwa. Hindi po natin prinsipyo ang manggulo. Tayo po ay nag-a-assemble. People assembly po ang ginagawa natin. Hindi para magkaroon ng kaguluhan, kundi magkaroon ng isang tunay na pagkakaisa para sa bansang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Kaya po kayong gaganapan natin bukas sa Liwasang Bonifacio. Anong yung magaganap sa bukas? Ngayon, ang mga kababayan nating mga Pilipino na nandito naman, mga Duterte supporter, mga Duterte na taga-suporta, magkaisa po tayo. Bisitahin po natin ang Liwasang Bonifacio dahil may magaganap po doon. Yun naman po ay 8 o'clock na ang ano yan, di ba? Ng umaga. Magkita-kita, maglalakad sa papuntang Supreme Court para ipasa natin ang mga napirmahan na signature campaign para makabalik na po ang ating dating Vice President Rodrigo Roa Duterte. Para po sa mga OFW na nanonood worldwide sa ating mga channel at sa mga kababayan natin pang nasa Visayas, Mindanao, last message po para sa bayan ng Pilipino. Ang last message ko, especially sa mga kapwa ko OFW, mga ex-OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo, iba't ibang panig ng bansa. Patuloy lamang po tayong manalangin sa Diyos. Huwag tayong mawalan ng pag-asa na darating ang tamang panahon, makakauwi ang ating best former President Rodrigo Roa Duterte. Magtiwala lamang po tayo sa Diyos dahil lahat naman po tayo ay nananalangin na sana makauwi na ang ating Tatay Digong. Pwede po banggitin yung pangalan niyo lagay sa dibdib. Ako po'y sumusuporta kay Inday Sara Duterte bilang Pangulo sa 2020. Ako po si Ferdinand de los Reyes, under OFW sector, ay nagtitiwala at sumusuporta ng buong puso ng tatakbong Sara Duterte sa 2028 ay aking sinusuportahan. At ako ay maikipaglaban para sa aking karapatan ng boboto kay President Sara Duterte sa 2028. Salamat po! Yes! Maraming salamat.